Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So our first problem here is all about the concurrent forces. So paano nga ba mag-solve ng concurrent forces? Ang gagamitin po nating formula to solve this problem ay ito lamang. The resultant and to get by getting the data. Okay. So, paano ba natin solve yung problem na yan? So, ang advisable ko po para mag-solve ng concurrent forces is maggawa po tayo ng table. Okay? So, this is the table for the summation of fx. And this is the table of the summation of fy. So, ang gagawin po natin, unang-una, para mag-solve po tayo ng ganitong problem, is i-break po natin yung tinatawag na forces. Lagi lang po tayo mag-break ng forces dito. This is the y, and this is the x. Ngayon, sa first problem po natin, we have, kahit ano, pwedeng unahin dyan, walang problema. Pwede natin unahin si 10, si 20, or si 15. Walang problema yon. Basta, wala lang po tayong malilito sa mga sign. So, konting review ulit tayo. Konting review. This is the first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Okay. Ano ba yung mga quadrant-quadrant na yan? Sa pagkakatandaan nyo. Ang quadrant-quadrant na yan, dyan po natin malalaman kung ano yung mga sign. Ano ba yung sign sa first quadrant? Ang sign sa first quadrant, positive, positive. Bakit? Bakit ganyan? Sa paggawa po, or sa pagpo-point po kasi sa graph, lagi pong nauuna si x. No? X and y. Lagi pong ganyan. Bakit x and y, x and y? No? Kasi, sa letters, kahit sa letters, nauuna po lagi si x. Okay? Ganun po yung isipin natin. No? X and y. So, positive, positive sa first quadrant. Because, pag pataas, positive. Pag pakanan, positive. Next, second quadrant. Saan papunta si y? Pataas. Saan papunta si x? Kaliwa. Ngayon, negative and positive. Bakit naging negative, positive? Kasi, si x papunta ng kaliwa at si y papunta ng taas, kaya negative, positive. Second quadrant, negative, negative. Bakit naging negative, negative? Kasi si x papunta sa kaliwa, si y papunta ng baba. Kaya naging negative, negative. Next, positive, negative. Bakit naman naging positive, negative sa fourth quadrant? Ngayon, si y-axis ay papunta ng baba at si x-axis ay papunta ng kanan, kaya naging positive, negative. Okay. Yan po yung tinatawag nating quadrants. Magagamit po natin yan para ma-solve natin yung ganitong problem. Okay. Ay, sorry, wag po natin lagyan ng summation. X-axis lang. X-axis and y-axis. Ganyan lang po. Now, pwede na po natin silang isolve. So, ang unahin ko ito. So, 20 Newton multiply by cosine 30 degree. And then 20 here sine 30. Ano ba yung sign niya? First quadrant, positive, positive. Pangalawa, pwede kong unahin to, si 10 cosine 20 and then 10 sine 20. So, second quadrant. Ano ba yung sign sa second quadrant? Ang sign sa second quadrant, negative, positive. Sino yung negative? Ang negative po natin ay si x. So, lagyan natin ng negative. Next, 15. 15 cosine 40
and then 15 sine 40. So, sa fourth quadrant na po tayo napunta. Ano yung sign sa fourth quadrant? Sino ang negative? Sino ang positive? Ang negative sa fourth quadrant ay si y-axis. Ang positive natin ay si x-axis. So, this is the negative. Ngayon, summation po natin. Add po natin silang lahat. The summation of fx is equals to the summation of fy is equals to. I-input lang po natin sa calculator 20 cosine 30 plus negative 10 cosine 20 plus, wait lang, lagyan natin ng parenthesis, sorry, cosine 40. Nakuha po natin sa una ay 19.41 Newton. Sa pangalawa, sine 30 plus 10 sine 20 plus negative 15 sine 40 equals 3.78 Newton. Now, nakuha na po natin yung summation natin, at kung makikita at mapapansin nyo, malapit na siya sa formula, which is eto. Lalagyan na lang natin ng square root or ng squared para makuha natin yung resultant. So, input na lang po natin si summation fx and then si summation fy to get the resultant. So, to get the resultant, so we have the square root of fx squared daw. So, eto yon, 19.41 squared plus dy 3.78 squared. So, put equal. So, meron tayong resultant na equal kay 19.78 newtons. And to get the theta, ang sabi sa theta natin, the arctan ay shift tan sa calculator, shift tan, and then summation of fy and over the summation of fx, so 3.78 over the 19.41. So meron tayong theta 11.02 degrees. So, to get the direction, dito lang po natin makuha yung direction natin kung ano yung magiging sign nitong na summation natin. Let's say, for example, this is a positive. So, positive, ito ay matatagpuan sa saang side? Sa first quadrant. So, ang direction niya ay pag ganun. Okay? At kung ito naman ay negative, at sa quadrant, kapag negative si x, saan siya nakatapat? Nakaganon siya. Okay? Ganon lang kadali. So, ang sign natin dito ay positive, kaya ganun yung direction natin. Dako naman tayo sa second problem natin.
Sa second problem natin, kung mapapansin nyo, ay nasa y-axis po nakatukod yung ating theta. Ngayon, ano ba yung ginagawa pag ganyan? Wait lang po, charge ko lang yung ilaw natin. Kailangan natin i-charge. Baka malubat. So, yun. Okay na. Nasaksak na natin. So, kung makikita nyo po dito, ay nasa y-axis po nakatukod yung ating theta. So, paano yung ganyan? Lagi lang po natin tatandaan, kapag nakatukod sa y-axis ang ating theta, ayan, theta, lagi pong mababaliktad kung nasaan si sine at cosine. Kasi, sa una nating ginawang problem, dito, nakatukod dyan si theta sa x-axis. At dito, si cosine sa side ni x-axis. At ito, si sine sa side ni y-axis. Ngayon, pag tumukod naman ngayon sa y-axis itong si theta, which is ito, ang mangyayari niyan, mababaliktad. Instead na si x-axis yung cosine at si y-axis yung sine, mababaliktad kapag napunta or tumukod si theta sa y-axis. Paano mababaliktad? Kasimple. Ito ngayon yung magiging cosine. Siya ngayon yung magiging sine. Okay? Para di malito, burahin natin. Okay, ulitin natin para mas maintindihan. Kapag tumukod si theta kay y-axis, mababaliktad ngayon kung saan si cosine theta at si sine theta. Tandaan yon. Okay? Yun po yung nasa second problem natin. Yung sinabi ko kanina, ang first natin gagawin, gawa tayo ng table. This is the x-axis. But yun, x-axis and this is the y-axis. So first, kahit ano dyan ang pwede kong unahin. Pero gusto ko unahin si 18. So 18 Newton. So cosine 40. 18 sine 40. Next, 16. Tandaan yung sinabi ko kanina. Kapag nakatukod sa y-axis si theta, mababaliktad. So, ano na mangyayari dito? Magiging sine to. Sine 10 theta. Ito ay magiging 16 cosine 10 theta. Pangatlo, 9 sine 30 at magiging 9 cosine 30. So, pag-usapan natin yung sine. Sa first natin, the 18 Newton, ano yung sine? Nasa first quadrant, positive, positive. Yung 16 natin, sa quadrant, second quadrant. Ang negative natin ay si x. So, negative yan. So, ang next natin ay nasa third quadrant. Ang negative natin ay parehas. So, negative, negative. So, summation. Summation of fx is equals to summation of fy is equals to solve. So, 18 cosine 40 plus negative 16 sine 10 plus negative 9 sine 30. So, sagot natin dito ay
6.51 Newton. Sa kabila, 18 sine 40 plus 16 cosine 10 plus negative 9 cosine 30. 19.53 Newton. Okay. Now, nakukuha na natin ulit si resultant. Yung katulad lang ng ginawa natin kanina, resultant is equals to the square root of the summation of x squared plus fy squared. So, the square root of nito, and then squared lang natin yan, 6.51 squared plus 19.53 squared. The resultant will be equal to 20.59 Newton. And our theta, shift tan sa calculator, and then summation of y, 19.53 over the summation of x, 6.51 equals 71.56 or 57 degree. Now, ano yung direction? Ang direction ay to the upper right. Okay, dako naman tayo sa third problem or the last problem. So, kung mapapansin nyo dito, hindi naman given si theta. Ang given naman sa atin ay si slope. Kapag po nakakakita tayo ng ganyang problem, we can use the SOHCAHTOA. Actually, hindi gamitin si TOA. Hanggang kay ka lang. Why? Kasi sa right triangle natin, kasi ang slope, right triangle, di ba? Meron tayong opposite, adjacent side, and the hypotenuse side. So, may letters din yan. This is the A, B, and C. And to get the hypotenuse side, we have the Pythagorean theorem formula, which is C squared is equals to A squared plus B squared. At kung ma-manipulate natin yan, to cancel squared here, square root lang natin yan parehas, para ma-cancel yung square root dito, we have the C is equals to the square root of A squared plus B squared. Okay. Ito yung Pythagorean theorem na kamukha ng formula natin na ginamit dito. Okay? Now, para magamit po natin yung so at ka, so natin ang sine theta is equals to the opposite over the hypotenuse, and the ka, this cosine theta is equals to the adjacent over the hypotenuse. Let's say, for example, we have the opposite side of 3, 1 at 1, no? And our hypotenuse is square root of 2. Paano natin magagamit tong si SOHCAHTOA? Magagamit natin yan by using this. Kapag ganitong problem, slope. Okay? So, ang sign natin, ang sabi, equals kay opposite over hypotenuse. The opposite over hypotenuse ito. So, 1 over the square root of 2. Then, cosine adjacent
and hypotenuse. So, 1 over 10. Kung ito ay maging 2, magiging 2 to. Kasi adjacent over hypotenuse. Okay? So, ganun po. Ganun po natin siya gagamitin. Paano naman kung sa slope natin, unknown to? Nawawala yan. Which is, ang given lang, si opposite, for example, 4 and 5. Nawawala to, si hypotenuse. So, gamitin lang natin yung formula na C is equals to square root of A squared plus B squared. Okay? Para makuha po natin yung hypotenuse side. So for example, the square root of our A is 4 squared plus the square root, B squared, which is 5 squared. So equals, our answer is the square root of 41. Then apply this ho and ka. Okay? Nagagets po? Naiintindihan po? Okay. So, balik ulit tayo sa first step. Ang turo ko kanina sa first step natin, ang lagi po natin gagawin sa ganito ay gawa po tayo ng table. X-axis. Ba't na A yun? X-axis. This is the Y-axis. Pwede kahit alin dyan ang unahin mo, walang problema. Kung gusto kong unahin, si 7 Newton. So, ang 7 Newton natin ay 7. And then, sa sine side, sine over 3. Opposite over hypotenuse, 13. So, 3 over the square root of 13. And then, 7. Ay, sorry. Bakit ba tayo Bakit ba tayo ganyan? Cosine yan. Sorry. Because this is the x-axis. Sorry guys, nagkamali lang. So, this is the cosine. So, 7 cosine, or cosine is adjacent over hypotenuse 2 over 13. And this is the 7 sine 3 over 13. And positive. Second quadrant, 8 Newton. Cosine, sine 40. Then 8 cosine 40. Second quadrant, ang negative natin ay si x. Pangatlo, 6 Newton. 6, so hindi given. Si hypotenuse, solve natin. So, the square root of 1 squared plus 2 squared. So, meron tayong square root of 5 here. So, our sine, or the x-axis, is equals to cosine 1 over 1, square root of 5, and 6 sine is equals to 2 over the square root of 5. Parehas negative because nasa third quadrant. So, summation of fx, summation of fy. So, input lang po natin sa calculator. We have the 7 sine 2 over 13, square root of 13, plus negative 8 sine 40, plus negative 6 cosine 1 over square root of 5.
equals, so meron tayong negative 11.07 Newton. Next, we have the 7 sine 3 over square root of 13 plus 8 cosine 40 plus negative 6 sine 2 over square root of 5 equals 6.14 Newton. Okay, to get the resultant, apply lang natin yung formula. Our resultant is equals to, so input natin sa calculator, we have the square root of negative 11.07 squared plus 6.14 squared equals, we have the resultant of 12.50 or 60 newtons. And our theta here, shift tan